Sabi ko nga si Quiboloy ang ginigipit nila. Pero si Mel Robles nakasabwat ni Lisa Asmags sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, ayaw nilang isopina. Okay, ayaw nilang papuntahin dyan. Si Michael man nakasabwat ni Kuting at ni Lisa sa smuggling, ayaw nila isopina. Si Mark Sayarot na nahulihan ng tunituladang droga na pinatakas nila, ayaw nila isopina para malaman kung bakit nakalaya. Nakita ninyo? Fake news daw. Okay? Sino nagpapalabas ng fake news? Kayong mga hayop kayo. Ngayon, binubuking kayo sa pagdanakaw ninyo, sasabihin nyo fake news. Pati si Sara gusto nyo nang i-convict. Si Duterte gusto nyo i-convict. Lahat gusto nyo nang i-convict. Mga hinayupak to mga to. Fake news, kayo ang fake news. Harap-harapan na niloloko na ang taong bayan. Patungkol dito sa charter change na to, mga jutang ng initiative na to, ang mga abogado doon, si Onyate, si Abad, lahat nagsisinungaling. Nauna, sinasabi nila na hindi kasabwat si Saldico at si Tambalosos. Tapos nagpakita si Amy Marcos ng picture, magkakasabwat pala. At ano yan? Fake news yan? So, si Quiboloy ay inatasan na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchise sa March 12, 2024, alauna ng hapon. I don't think na pupunta yan sa dyan. Ng mga basura yung mga nandyan. Kung ako, hindi na ako pupunta dyan mga buwaka ng inang yan. Hindi ka pa nga nakakapunta, convicted ka na eh, di ba? Please be advised that failure to comply with this order will constrain the committee to resort to Section 11 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. It's not aid of legislation. Yan, of the House of Representatives on the power of contempt. O, tignan mo ha. Iko-contempt na nila, iko-contempt na naman nila. Nakasad sa supina. Samantala yung mga sinungaling sa loob ng Kongreso at Senado, hindi nako-contempt. Si mga kababayan, busabos na ang bayan natin. Demonyo lahat na sa Kongreso. Kawawa talaga ang Pilipinas, nabudol tayo, sabi ni Eliseo. Wala na. Wala nang mangyayari sa atin. Kaya nananawagan tayo sa men in uniform na kumilos na kayo. Buhatin nyo na si Kuting peacefully. Tama na. Sobra na. I-pick upin nyo na. Mag-speak up na kayo. Get up, speak up. Pati yung mga pensyon nyo. Imagine nyo, mga sir, mga ma'am. Ang mga pensyon nyo, dudukutin nila, nanakawin nila. Yung kinabukasan ng mga anak ninyo, wala na. Yung mga apo nyo, wala na. Inuubos nila. Kayo lang ay may makapangyarihan na pwedeng wakasan ang kahayupan na ginagawa ng bangag na administrasyon at ng mga kongreso at ng mga taga-senado. Nasa mga kamay ninyo. Yung paggigipit. Ayon kay House Committee on Legislative Franchise Chair, Gas Tambunting, ayan, kasabwat yan. Tumatanggap yan ng milyon-milyon. 20 million, yan mga bataan ni Lisa Smugs, bataan ni Tambaluslos. Sila lahat tumatanggap ng 20 million, di ba? Oh, hindi pa natin alam yung iba pa, yung nakaw ng mga hayop na to. Okay, ayon kay Tambunting at Sopina laban kay Quiboloy, abunsod na rin ng makailang beses na pag-isnab nito na dumalo sa pagdinig ng committee noong December 5, at 11, December 5 at 11. 2023, gayon din noong February 7, 2024. Sinabi ni Surigao del Sur, ito, Johnny Pimentel, yung masyonda na lumalamon doon at mga ugod-ugod na, mga bayaran lahat. My God. Vice Chair ng committee na mahalagang dumalo si Quiboloy sa pagdinig. Lalo at ito ay siyang may-ari ng SMNI. We deemed it necessary to compel Pastor Quiboloy's attendance at the next hearing. Alam mo, ang kaya gusto nila si Quiboloy, ang purpose talaga nila, tatanam na nila ng mga kasinungalingan at talagang ipapahiya nila. Yan ang purpose niyan. Kaya kung yung mga abogado ni Quiboloy, siguro naman may remedy kayo, no? Itong mga kahayupan ng Kongreso, ito ay panggigipit. Sabi ko nga si Quiboloy ang ginigipit nila. Pero si Mel Robles, nakasabwat ni Lisa Asmags sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, ayaw nilang isopina. Okay? Ayaw nilang papuntahin dyan. Si Michael man, nakasabwat ni Kuting at ni Lisa sa smuggling, ayaw nila isopina. Si Mark Sayarot na nahulihan ng tunituladang droga na pinatakas nila, ayaw nila isopina para malaman kung bakit nakalaya. Nakita ninyo? Yung pinakawalan na may mga pampasarbog na si Chandiramani na pinakawalan din ng gobyernong ito, ayaw nila isopina. Kasi mga palangga, kasabwat nila. Right? Mia Poche, thank you palangga. Nakita nyo kahayupan. Kaya nga, araw-araw, bulabugin natin ang mga hinayupak. Di ba?
at ang mga matitino sa hanay ng mga men and women in uniform, you have to get up, speak up, or else kasama kayo at ang inyong kinabukasan at inyong mga anak, kapu-apuan sa paglubog sa bangag na bangag at pulboronik na gobyernong ito. Sabi ng mga leche, he is the main actor in this inquiry and there are numerous questions that demand his clarification, particularly regarding the ownership of Suarasag, paliwanag ni Pimentel Hucluban. Ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI ay bunsod na rin ang mga reklamo ng papapalabas itong mga fake news. Fake news daw! Okay? Sino nagpapalabas ng fake news? Kayong mga hayop kayo. Ngayon, binubuking kayo sa pagdanakaw ninyo, sasabihin nyo fake news. Di ba? Hindi, may proseso. May proseso dapat kung nag-commit ng sala si Kibuloy, di ba? Sabi nga niya, kasuhan niyo siya, nasagot na yung ibang mga kaso, nasa tamang proseso, hindi dyan sa Kongreso. Na gusto ninyo, kapag na dyan sa Kongreso, ikukulong na ninyo sa bilangguan na talagang totally forever. Naku, pwede nga lang gugurgurin na ninyo yung tao eh. Di ba? Natalbugan nyo pa ang Korte Suprema. Imagine nyo, nakita nyo yung narrative ng Kongreso, even sa Senado, si Virus, na gusto nilang i-present si Kibuloy para daw mabigyan na ng hustisya ang mga taong nagsasalita doon ng mga script, mga kasinungalingan. Hustisya, kayo ba ay mga batas? Nasa last stage na ba kayo na kapag nag-i-present dyan ay kulungan na o ibitayin na si Kibuloy o kung sino man ang gusto ninyo? Di ba in aid of legislation lang kayo? Di ba? Yan di ba ang sinasabi ninyo? Eh bakit gusto nyo ng gusto nyo ng patawag dito? Gusto nyo ng gurgurin. Di ba? Sabi niya in aid of legislation, eh bakit gusto nyo nang i-convict na tong taong ito? Pati si Sara gusto nyo nang i-convict. Si Duterte gusto nyo i-convict. Lahat gusto nyo nang i-convict. Mga hinayupak to mga to. Fake news kayo ang fake news. Harap-harapan na niloloko na ang taong bayan. Patungkol dito sa charter change na to, mga jutang ng initiative na to, ang mga abogado doon, si Onyate, si Abad, lahat nagsisinungaling. Nauna, sinasabi nila na hindi kasabwat si Saldico at si Tambalosos. Tapos nagpakita si Amy Marcos ng picture, magkakasabwat pala. At ano yan? Fake news yan? So kapag kayo ang inuulat ng SMNI at ng iba pa, like vloggers, fake news kami kasi dapat ang mga kabangagan nyo, ang mga kasinungalingan nyo, dapat ang paniniwalaan ng taong bayan. See that, mga kababayan? Gusto na nilang bitayin si Kibuloy. Gusto na nilang parusahan dyan sa loob ng Kongreso at Senado. Diba? What is the meaning of in aid of legislation? Kung gusto nyong sakmalin na yung ulo ng tao at gumawa na kayo ng kwento. Diba? Ay ditanggalin na natin ang Korte Suprema. Jennifer Echikawa, ikukulong nila sa Senado. O nga palangga, tanggalin na natin lahat ng Department of Justice. Wala na tayo. Tanggalin nyo na lahat ng korte ng Pilipinas. Dapat wala na tayong korte. Kasi total, buha ka ng genimis ninyo. Gusto nyo dyan sa Kongreso at Senado, kayo ang husgado. Kayo ang kataas-taasang hukom nang kung gusto nyong ipilit na ito ay sakalin si Kibuloy o ibitayin si Kibuloy, gusto nyo nang bitayin right away. Nakita niyo mga kababayan? Hindi sila ang hukuman. Ang sabi nga nila, ginagawa nila in aid of legislation para magamit nila ang mga investigasyon kung paano mapabuti ang mga paggagawa ng mga batas. Hindi para tugisin o sakmalin ang mga taong gusto nilang sakmalin. Diba? Korte ba kayo mga hayop kayo, mga kawatan kayo lahat? We support SMNI. Hindi lahat ng oras nag-ano ako kay SMNI. Actually, nabuisit ako dyan sa iba na dati sinusuportahan pa si Kuting. Nung nagsimula ako na nagdadadakdak ng parang tayo-tayo pa lang, konti pa lang tayo. You know, but we are for the truth. Diba? Sabi ko nga, kung may pagkakamali man si Kibuloy, kung may kasalanan man siya, kasi wala pa namang thorough investigation, hindi pa naka-cross-exam yung mga testigo na yan. Diba? Wala, na-cross-exam na ba yung mga script nila? Ibig yung sabihin, yung mga pinresent sa korte, hindi naman ganun eh. Na pag nagsalita yung mga binitbit ni Ontiveros dahil sa sulsol niya ni Tambalosos at hindi sa Smagsat yan, sila na ba ang paniniwala natin? Meron ba dito? Ha? Sila na ba dapat ang mga testigo na yon ang dapat paniwalaan ng taong bayan dahil sinabi nila, tinorture sila, i-binowjob kung ano naman kadyutahan, kabastusan, kaletsehan, yung mga pinagsasabi nila doon. So, ibig sabihin, ang taong bayan, magiging syunga na lang na, ay, kawawa naman sila.
Grabe ang ginawa ni Kibuloy. Hindi ganyan ang batas. Kailangan magka-counter ang inaakusahan. At pag nag-counter si Kibuloy, hindi sa Kongreso at Senado, sa Korte. Di ba sa Korte? Hindi ko siya kinakampihan kasi I don't know Pastor Kibuloy's personal dealings. Wala akong alam. Kahit like ako, bakit nafe-feel ko yung panggigipit sa kanila? Like ako, di ba? May mga nag-message sa akin, Marley ka nagpokpok sa Cebu. Meron pa silang hinire na mga kunyari na customer. May mga ganun nag-send sa akin. Eh, di ba ako nakapunta ng Cebu? Dapat sinabi yung nagpokpok sa Amerika, baka paniwalaan pa kayo. Di ba yung mga ganon? Imagine mo yung mga kasinungalingan. Eh kung tanga ka, at sarado ang utak mo, at kung galit ka lang sa akin, maniniwala ka na si Maharlika nagpokpok sa Amerika, sa Cebu. Nakita ba kayo na picture ko simula noong 2015 o kahit yung throwback na ako ay nag-post ng picture sa Cebu? Paano ako magpokpok sa Cebu? Wala pa ako, hindi pa ako nakatapak sa Cebu. Siguro kung magawa kayo ng fake news, wag sa Cebu. Nagpokpok sa Amerika. Ayun, pwede ba maniwala sa inyo yung tao kahit gumawa kayo ng kwento? O nagpokpok sa Maynila? O, mga ganon. Bakit sa Cebu? Pwede naman magpokpok dito, di ba? O, ako nga pangarap ko maging bold star eh. Hindi lang natuloy. O, ng kabataan ko, gusto ko maging sexy star. No? Charing lang.